What's up ka-iPod traders? Panibagong week, panibagong update na naman ang ating gagawin gamit pa rin syempre ang ating paborito na indicator trading na iPro 4 pairs. So every week gumagawa tayo ng result kung ano nangyari dito sa ating iPro 4 pairs indicator trading and tingnan natin kung saan tayo dadalhin itong ating indicator. Okay, by the way, this is Giancarlo Frihas, a part-time trader dito sa ating iPro Trading Solution Group, and weekly nagagawa tayo ngayon itong video para nasa ganun makita natin kung ano yung result ng ating trading na gamit natin indicator trading. So tara, tingnan natin ang nangyari this week. Let's do this! Okay, makita natin dito sa ating chart ito nangyari naggalaw ng market this week. So from last week, kung makapansin natin nung bandang Wednesday ata ito, okay, so umangat siya dyan, okay, and nung Monday mapansin natin hanggang Wednesday parang sideways ang galaw niya, and nung Thursday mapansin natin Thursday medyo marami siyang binrake na ano dito, tinatawag natin sa level na to dito, dito yan, mga support level natin ito. Ngayon nung Thursday mukhang marami siyang binrake, so 1, 2, and dito sa level na to 3, yan medyo marami siyang binrake nung Thursday na support levels natin kung tawagin. Okay, so tingnan natin kung ano ba ang nangyari or meron bang news ng mga panahon na to, ng mga araw na to. So okay, titignan natin yan. Okay, so by the way, yung result ng trading natin ay yung Monday na hit ang ating buy order dyan, okay, dito sa level na to. Bumaba siya, so kaya naging stop loss tayo dyan ito. Yung 26 this one. Okay. Then Tuesday, same, na-hit ang ating sell order and lumangat siya, and unfortunately stop loss ang hit sa atin dyan. And then Wednesday mukhang bumawi naman siya dyan August 28 dahil na-hit ang ating sell, hindi na kayang bitrake dito ang mga seller so binaba niya ay na-hit ang ating TP. And then by Thursday kahapon, ito, nagtuloy-tuloy siyang bumaba, and yun ang tingnan natin kasi kung meron bang news or talagang retrace. Ayan, tingnan natin kung meron bang news na apekto dito sa galaw ng market. Trade natin ang currency pair, which is the GBP/AUD. So yun ang talaga ang galaw niya. Okay, and then today, Friday, habang ginagawa natin ng video na ito, meron pa rin opportunity na binigay pa natin indicator trading, kaya nag-set pa rin tayo ng pending orders dyan, buy and sell order. So titingnan natin, okay, kung ano ang magiging result nito. Okay, kung may trigger ba today or wala. So yun ang gawin natin. Okay, so tingnan natin kung ano yung naging impact doon sa ating economic calendar dito sa ating pinatrade. So punta tayo din sa ating calendar. Okay, so dito, ayan, wala naman palang masyadong news this week, no? Kasi kung mapapansin natin, filter or naka-filter lang dito yung ating currency pair natin, which is the GBP/AUD, dahil yun lang naman ating monitor or tinitignan or tinitrade gamit ang ating indicator trading, right? So the Monday, dalawang medium impact news dyan. Then Tuesday, isa. Wednesday, dalawa, isang medium, isang high. Then Friday, so medyo marami yung Friday, and tingnan natin kung ano naging impact nandun sa ating sinet na pending orders, right? By the way, so Wednesday, meron palang CPI or high impact news sa AUD or sa Australian dollars. Alright? So, ito pala ang naging impact ng Wednesday. So, kaya pala kung titignan natin dun sa ating chart, so yan, tayo sa ating chart, Wednesday, medyo malakas. Kaya parang ang effect niyan ay tuloy-tuloy siyang bumaba ng Thursday, dahil kung mapansin natin na positive or naka-green yung effect ng ating news noong Friday or noong Wednesday. This one, positive impact doon sa Australian currency. Right? So kaya ang nangyari, lumakas ang currency na AUD o yung Australian dollars. Right? Alright. So by the way, kung makapansin natin overall result this week, naka 50% pa rin naman tayo doon sa ating trade. Gamit ito ang ating indicator trading. So galing pa rin, no? May mga time talaga na hindi siya palaging profit. Kung makapansin natin. So kaya very important talaga na meron pa rin tayong risk management ginagawa. Yung pinaka-importante, hindi dahil sa kabisado natin or master natin yung strategy na gamit natin, yung skills or yung indicator na gamit natin sa pag-trade sa kahit anumang currency pair sa market. Very important pa rin talaga yung risk management. Okay, para maprotektahan din natin ang ating capital. Okay, so depende sa mga traders yan. Overall, tuloy-tuloy naman nagbibigay opportunity ng ating indicator trading na iPro 4 pairs, which is dito na naman natin kung hanggang saan tayo dadalhin to kahit sa market, which is mapa-uptrend man yan, downtrend, or sideways. So,
natin dahil ang ginagawa lang naman natin dito every morning, nagsaset lang naman tayo ng pending orders kung may opportunity na bigyan na ganito, which is ito ang indicator na or signal na meron tayong dapat iset na pending orders. Okay, the blue box at ang bottom ng ating chart. So yun lamang mga Hyper Traders, kung nagustuhan natin ang video na ito, paki-like, share, and subscribe nyo rin ang ating YouTube channel para ma-notify din tayo dyan. See you sa mga susunod natin na videos.